Noli Me Tangere. Chapter 6. Kapitan Tiago. First, let's have a recap. Sa Chapter 5, nakita natin ang bigat ng emosyon ni Ibarra matapos niyang malaman ang sinapit ng kanyang ama. Sa loob ng kanyang kwarto, nagkulong siya sa gitna ng kanyang kalungkutan. At doon, bumuo siya ng isang bangungot. Narinig niya ang tinig ng kanyang ama na tumatawag sa kanya, humihingi ng saklolo sa huling sandali ng buhay nito. Habang sa kabilang dako naman, may nagaganap na ingrandeng pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan ipinakita ang isang maladiwatang dalaga na kinagigiliwan ng mga bisita. At habang ang lahat ay unti-unting natutulog na, isang batang praile na nananatiling walang pangalan sa kabanatang ito ay gising pa rin. Tahimik na nakatanaw sa bituin sa langit. Ngayon sa Chapter 6, lilipat muna tayo ng focus. Balik tayo sa bahay ni Kapitan Tiago, hindi para makiparty, kundi para kilalanin siyang mas mabuti. Sino nga ba talaga si Kapitan Tiago? At bakit siya mahalagang piraso ng puzzle sa kwento ni Ibarra? Sino nga ba si Kapitan Tiago? Ang buong pangalan niya ay Don Santiago de los Santos, pero kilala siya sa tawag na Kapitan Tiago. Hindi dahil kapitan siya ng barko, kundi dahil dati siyang gobernadorcilyo, parang mayor o barangay captain ng bayan. Si Kapitan Tiago ay isa sa mga pinakamayaman at pinakakilalang tao sa Binondo. Medyo pandak, maputi ang balat, at medyo mataba. Mukhang mas bata siya kaysa sa tunay niyang edad, at kahit palaging may buyo sa pisngi niya o nagpa-practice ng betel nut chewing, maputi pa rin ang ngipin niya. Pero ang tunay na yaman niya ay hindi lang sa anyo. Siya ay isang malaking landlord sa Binondo. May mga hasyenda sa Pampanga at Laguna. May negosyo na opium, kasosyo ng inchik, Zakati Supply, nagbebenta ng damo, literal na damo pang kabayo, at pagkain para sa mga preso sa bilibid. Isa rin siyang eksperto sa pakikisama. Kaibigan siya ng mga praile, ng mga opisyal, ng mga inchik, lahat. Isa siyang super networker. Sa mata ng simbahan at ng pamahalaan, siya ay isang mapagkakatiwalaang Pilipino. Tahimik, masunurin, at laging may regalo tuwing may birthday, name day, o bisita ang mga opisyal. Tandaan, si Kapitan Tiago, ang tunay na pangalan ay Don Santiago de los Santos. Hindi siya elected official. Yung kapitan ay honorary title lang bilang dating gobernadorcilyo. Ang kanyang relihiyon, ginto ang panalangin. Sa religious aspect, top tier din siya. Palabigay sa mga simbahan, parokyano sa mga misa. Pero hindi dahil banal siya. Ginagawa lang niya to para ma-bribe si God na bigyan siya ng blessings. Para sa kanya, ang pagiging makadiyos ay parang membership sa exclusive club. Magbayad ka ng dasal, donasyon, kandila, at magpamisa ka, may bonus kay Lord. VIP ka sa langit. Kung may heavenly bribery scheme, siya na ang bida. Ang tanong, galing ba sa puso o pakitang tao lang? Trivia. Paborito niyang patron saint ay ang Birhen ng Antipolo. Dahil daw kapag nagalit ito, umiitim at ayaw magpakuha ng litrato. Kapitan Tiago's Room of Saints. More like a horror exhibit. May isang special room sa bahay ni Kapitan Tiago, ang kanyang sariling private chapel. Hindi lang basta oratory ha, parang mini museum ng mga santo at martir. At ang mga imahe, may Santa Lucia na may ekstrang paris ng mata sa plato. May Saint Anthony na mukhang Captain General. At may isang napakabigat na imahe. San Miguel, may hawak na Chris, mukhang handang manaksak anytime. Natatakot siya dito, kaya hindi niya ito nilalapitan. Baka magmilagro at bigla akong tamaan, sabi raw ni Kapitan Tiago. At ito ang wild. May santo na may baboy. Akala ng mga bisita, comedy exhibit, pero kay Kapitan Tiago, seryoso yon. Para sa kanya, mas okay na matakot sa santo kaysa makalimutan siya nito.
Cultural cue. Noon, maraming Pilipino ang naniniwala na ang mga santo ay pwedeng gumalaw, magsalita, at maghimala. Pagitan ng dasal at sabong. Bago magsabong, nagpapamisa muna si Kapitan Tiago. Katulad ng mga Romano na pinapakain ang mga manok bago makipagdigma, pinagmamasdan niya ang usok ng insenso, tunog ng kampana, at boses ng pari. Dito raw niya malalaman kung mananalo ang manok niya. Important tip. Ito ang satirikong bahagi ni Rizal. Pinapakita kung paanong ginagamit ng mga tao ang relihiyon para sa personal na interes, tulad ng sugal, politika, papuri, at pagpapasikat. Hindi lang siya makadiyos, makagobyerno din si Kapitan Tiago. Lahat ng opisyal, pinapadalhan niya ng regalo, hamon, prutas, kandila, at tula ng papuri. Siya ang presidente ng guild ng mga mestizo kahit ayaw sa kanya ng iba. Dahil para sa kanila, hindi siya tunay na mestizo. Pero sa opisina ng gobyerno, sa simbahan, sa palengke, sa cockpit, lagi siyang andun, naka-frock coat, naka-top hat, at may hawak na baston na may palawit. Kilala sa bayan, pero di minamahal. Sa kabila ng yaman at koneksyon, hindi siya mahal ng lahat. Sa mahihirap, isa siyang mapagsamantalang mayaman. Sa mga dalagang nagluha sa gabi, siya raw ang dahilan. Sa mga tsismosa, may mga babaeng binuntis raw niya. Sa mga matatalino, isa siyang hangal na niloloko ng simbahan. Pero wala siyang pake. Ang tunay na karibal niya, isang matandang babae, si Doña Patrocinio. Kapitan Tiago's religious rivalry, the holy war ng mayaman at matandang babae. Hindi lang siya ang religious. May matindi siyang karibal, si Doña Patrocinio, isang mayamang byuda. Nag-uunahan silang dalawa kung sino ang mas banal, aka mas magarbo ang handog. Pareho silang super deboto. Kung may alay si Kapitan Tiago, mas bongga ang kay Doña Patrocinio. Kapitan Tiago, nagpapamisa ng may fireworks. Doña Patrocinio, nag-donate ng 3 andas ng purong ginto. Kapitan Tiago, pa-fiesta with marching band para sa birhen. Doña Patrocinio, nagpakuha ng best orators from Manila para mag-preach. Walang gusto magpatalo. Parang religious flex battle, 1880s edition. Wini-wish pa nga ni Kapitan Tiago na sana matalo si Doña Patrocinio sa mga kaso niya, pero to no avail kasi the best ang lawyers niya. At dahil naniniwala ang mga supporters ni Doña Patrocinio na baka i-canonize siya kapag namatay siya dahil sa sobrang kabanalan niya, na pati si Kapitan Tiago ay iwa-worship daw siya sa altar. Pumayag naman si Kapitan Tiago at malugod niyang sinabi na, "Abay sige, basta bilis-bilisan mo." Dahil deep inside, gusto na ni Kapitan Tiago mamatay si Doña Patrocinio para siya na lang ang most holy rich person alive. Ang kasaysayan ng isang ama at isang anak. Before he was a rich man, anak lang siya ng sugar planter sa Malabon. Noong kabataan ni Kapitan Tiago, hindi siya pinag-aral ng kanyang amang kuripot, kaya't naging utusan siya ng isang Dominikong pari. Nang mamatay ang pari at ang kanyang ama, napunta siya sa pagnenegosyo. Tapos, napangasawa niya si Doña Pia Alba, isang maganda at masipag na babae from Santa Cruz. With her, naging tunay na elite si Kapitan Tiago. Magaling sa negosyo si Doña Pia. Sila ang bumili ng lupain sa San Diego, kaya naging malapit sila kina Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Ang pinakamahalagang regalo, Maria Clara. Sa 6 na taon, nakasal sila. Walang anak ang mag-asawa. Lahat ng santo nilapitan ni Doña Pia, pero wala pa rin. Hanggang sa payo ni Padre Damaso, sumayaw sa Obando. At doon, tila dininig ng langit ang kanilang dasal. Nabuntis si Doña Pia. Pero may mysterious moment. Nang mabuntis si Doña Pia, biglang nawala ang kanyang kagalakan. Naging malungkutin, hindi na ngumiti,
at namatay sa panganganak. Iniwan niya ang isang napakagandang sanggol na babae, pinangalanang Maria Clara, mula sa mga patron saints na sina Santa Clara at sa Beren ng Salambao. Sabi nga ni Kapitan Tiago, kung lalaki lang sana, pinangalan ko sana sa San Pascual. Trivia: ang sayaw sa Obando ay para sa mga babaeng gustong magkaanak. Kultural at religious practice ito sa Bulacan at bahagi ng kasaysayan. Ang paglaki ni Maria Clara. Lumaki si Maria Clara sa San Diego, inalagaan ng kanyang tiya Isabel. Maganda, mabait, at sinasabing parang anghel sa mga prosesyon. Pagdating ng puberty, ipinadala siya sa kumbento ng Santa Clara para sa religious education. Dito siya nagtagal ng 7 taon at dito rin siya nagpaalam kay Ibarra, ang tanging kaibigang lalaki niya sa pagkabata. Habang si Maria Clara ay nasa kumbento, si Ibarra naman ay nasa Europa. Pero kahit magkalayo sila, parehong masaya nang malaman na ipapakasal sila balang araw, isang kasunduan sa pagitan nina Don Rafael at Kapitan Tiago. Reflection segment. Anong klase ng pananampalataya to? Chapter 6 is low-key funny, pero deep. Kapitan Tiago is the perfect example of how religion can be manipulated. Para sa kanya, ang relihiyon ay parang insurance. Magbigay ka para ligtas ka. He represents a society that thinks holiness can be bought. He's friends with friars, officials, rich Chinese, but in the end, puro pakitang tao. Modern take. May kilala ka bang mga taong sobrang active sa simbahan, pero bastos sa katulong or sa mga service crew sa restaurant? Ganon si Kapitan Tiago. Let's have a mini quiz about Chapter 6. Ano ang tunay na pangalan ni Kapitan Tiago? Don Santiago de los Santos. Saan galing ang pangalan ni Maria Clara? Sa patron ng Santa Clara at Birhen ng Salambao. Sino ang ina ni Maria Clara? Doña Pia Alba. Sino ang matinding religious rival ni Kapitan Tiago? Doña Patrocinio. Bakit biglang naging malungkutin si Doña Pia bago manganak? Nagka-depresyon habang buntis. Yan ang sabi ng Chapter 6. Pero malay mo, may big reveal sa ibang chapter. Abangan. Yan ang Chapter 6. Kapitan Tiago. Akala mo, simpleng karakter, pero simbolo pala ng corruption and hypocrisy wrapped in religiosity. Next chapter, mas kilalanin natin si Maria Clara. Anong klasing dalaga siya? At sino ang misteryosong batang pari na parang laging nakatingin sa kanya? Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon para updated ka sa mga next episodes. Comment mo naman. Anong tingin mo kay Kapitan Tiago? Banal o plastic? Kita-kits sa next chapter.